ay tulungan niyo po ako mabuhay ng payapa. Tulungan niyo po ako na laging manalig sa iyo at ibigay ang buong buo kong pagtitiwala sapagkat ikaw ay Diyos na makapangyarihan. May pangako ka sa akin. Hindi mo ako iiwan. Hindi mo ako pababayaan. Kaya Panginoon, ilagay mo po ito sa aking puso. Ang iyong pangako na di ko dapat malimutan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po ba yung kumari kong maganda dyan sa likod? Birthday niya nga pala ngayon. Happy birthday, Mariko. Hallelujah! Praise God, no? Si Maring Lorna Pastrana. Birthday niya ngayon. Bigla ko lang naisip yun, Mare, kasi ito pong peace na ito, lagi ko sa kanya naririnig. Marami daw nagtatanong sa kanya, bakit ka nag-born again? Bakit ka lumipat ng relihiyon? At natuwan-tuwa ako sa kanyang sagot. Ang sabi niya, kasi dito ko naramdaman ng kapayapaan. Kayo ba'y ganun din? Amen. Ito po yung kapayapaan na pinamana sa atin ng Diyos. John 14:27. Tingnan nyo, sabi ng Panginoon, bago siya ipako sa krus at mamatay, meron siyang sinabi sa atin. Ang sabi niya, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Kaya sabi ng Panginoon, huwag daw tayong mabalisa at huwag daw tayong matakot. So ano ang dapat nasa puso natin? Kapayapaan. Pero baliktad. Ang nasa puso ng maraming Kristiyano, kabalisahan at takot. Ang utos dito sa atin ng Diyos, huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Iniwan ko sa inyo ang aking kapayapaan. Alam niyo ba si Satanas ay galit na galit kapag ikaw ay payapa? Si Satanas ang gusto niya ay laging magulo. Ang tahanan, ang samahan, ang mag-best friend, ayaw niyang nagkakasundo yan. Kaya gagawa yan ng chismis. At pag kinagat mo yung chismis na yon, hiwalay na kayong mag-best friend. Ayaw niya na nagkakasundo. Ayaw niya na ikaw ay payapa. Pero alam niyo po ba? Kaya ang sabi ng Panginoon, no? Yun lang na kay Jesus. Yung tumanggap kay Jesus bilang Lord and Savior ang makakaranas ng kapayapaan sa kanyang puso. At merong magnanakaw ng kapayapaan. His name is Satan. He is the robber of peace. Ayaw niya na ikaw ay natutulog ng masarap, ng mahimbing. Kaya ang gusto niya, lagi kang nag-aalala. At pag ikaw nag-alala, ang sabi ng Diyos, huwag kang mag-alala. Tapos nag-alala ka, ibig sabihin, sumuway ka na. At dahil sumuway ka na at nag-aalala ka, hindi ka ngayon makakatulog ng masarap. Bakit? Pinapasok mo si Satanas. Doon lang sa sinabing huwag kang mag-alala. Hindi ayoko, hindi ko maalis ang mag-alala. Sabi ko sa biyenan ko, dahil ang dugo ay 190 over 90. Sabi ko, inay, alisin niyo po yung lagi nag-iisip at lagi nag-aalala. Susan, hindi ko maialis ang hindi mag-alala. Sabi ko, inay, kami naman na nag-aalala sa inyo. Dahil hindi, kahit po kayo minom ng gamot, pero pag ikaw ay lagi nag-aalala, take note mga high blood, hindi po bababangin yung dugo. Dahil ikaw ay lagi nag-aalala. Amen? Kalbitin mo nga yung katabi mo, tigilan mo na yung pag-aalala. Na. Amen? Kasi pag po tayo nag-aalala, no, pinapayagan natin si Satanas na nakawin ang ating kapayapaan na iniwan ng Panginoon sa atin. At ikaw ay pumapayag. At lagi ka natatakot. Lahat ng sinabi na Diyos, huwag matakot, huwag magbalisa, huwag mag-alala, iyon ang ginagawa ng maraming Kristiyano. Diyan pa lang sa area na yan, marami ng Kristiyanong laglag. Lalo na pag maraming utang. Di ba katulog? Walang kuryente, walang pambayad sa nawasa.
Andyan na yung mga Bombay. Bukas anya darating yung Bombay, sisigilin ako. Wala ka ng kapayapaan. Ang dami-daming pangako ng Diyos. I am your provider. I am your peace. Ako yung laging sasaklolo sa'yo. Diba? Pero bakit ganun? Wala po yung bukas. Mamaya, na-stroke ka na. Hindi mo tuloy nakita yung Bombay. Diba? So marami pong panakot sa atin ng kaaway. Lalo na po yung mga nagpapautang ng weekly. Alam niyo po ba yung mga yan, huwag po kayong uutang dyan sa mga asa-asa na yan, card bank. Linggo-linggo po yan, maliit ang bayad, pero linggo-linggo nag-aalala ka. Naghahanap ka ng pambayad. At ang liit ng clearance, 1 linggo lang. Sipin nyo tuwing Martes yan, linggo muna bago mag-Martes. Kaya tuwing linggo, natatakot ka na. Imbis na nasa simbahan ka, saan ako kukuha ng 200? Wala akong pambayad. Kaya tuloy, imbis na may kapayapaan dito, masayang nagsasamba sa Panginoon, naglalaba. Kailangan kong makakuha ng pambayad. At hindi nyo na po na kumikilo si Satanas na manakaw ang inyong kapayapaan. John 10:10, dahil sabi ng Biblia, ipinakilala at ibinuko ni Jesus si Satanas. Si Satanas ay ano daw? Magnanakaw, pumapatay at mangwawasak. Yan po ang kanyang katangian. Satan came to kill, to steal and destroy. Ang gusto niya, destroy ang buhay mo. Destroy ang tulog mo. Destroy ang bulsa mo. Wala kang peace. Samantalang sabi ni Jesus, napakaganda, kapayapaan. Ang iiwan ko sa inyo. Bago ako mamatay, eto muna ha, hawakan mo yan. At ayaw na ayaw ni Satanas na hawak mo yung kapayapaan na yan. Sino rito ang laging takot na takot? Alam nyo ba, kahit anong taas ng faith mo at ikaw ay may fear, hindi po pwedeng magsama po ang pananalig at ang takot sa puso. Hindi po pwede yan. Because fear is a spirit. It is an evil spirit, ang takot. Kaya dapat hindi nyo yan pinananatili sa puso nyo. No? Dapat marunong kayo mag-rebuke. Kung yun ay spirit, so it is a demon. Ang sabi ng Diyos, binigyan ko kayo ng kapangyarihan magpalayas ang demonyo. Ano ngayon ang gagawin mo? Spirit of fear, spirito ng pagkatakot, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Amen? Pagkatapos, Panginoon, bigyan niyo po ako ng masarap na pagtulog because good sleep comes from the Lord. Kaya kung ikay Kristiyano at hindi ka makatulog, ay may katabi kang demonyo na laging bulong ng bulong sa'yo. Wala kang pera bukas. Wala kang ulam. Ikaw naman natatakot na. Buhay ka pa rin. Senior citizen ka na. Buhay ka pa rin. Ba't kang natatakot ka? Diba? Hindi ka man kaya mamamatay kahit hindi ka makakain kinabukasan. Ang sabi ng Diyos, may pangako siya. Matthew 6. Ang sabi niya, ganito kayo manalangin. Humingi kayo sa akin ng pagkain araw-araw. Diba? Yun ang turo ng Diyos. This is how you pray. Humingi ka sa akin. At ikaw ay aking bibigyan. Pero ba't ang mga Kristiyano, tamad na ibuka ang kanilang mga bibig. Tamad na tamad manalangin. Tamad na tamad humingi sa Diyos. Ba't hindi nyo subukan ng Panginoon? Amen? So, tingnan po natin sa English, ano? John 14:27, peace is what I live with you. It is my own peace that I give you. I do not give it as the world does. Tatlo yung sinabi ng Diyos dito. Do not be worried and upset and do not be afraid. Yan pong tatlo na yan ang ayaw na makita ng Diyos sa puso natin. Ang gusto po ng Diyos na makita sa ating puso ay pagtitiwala sa Kanya. May problema ka man o wala, Diyos pa rin siya. Amen. Huwag niyong kakalimutan yan. Pero minsan ay parang ikaw ang mas magaling kaysa sa Diyos. Kaya pag may pagsubok, doon kaya kita nyo, sabi ng Panginoon doon sa nasa barko, pumunta kayo doon sa kabilang ibayo. Hindi nila alam ng mga alagad na sineset up lang sila ni Jesus. Pagdating doon sa gitna, bigla silang binagyo. Malakas na hangin, malaking alon. Oh, natakot na yung mga alagad.
Pero ano sabi ng Panginoon? Be still and know that I am God. Diba? Sinaway niya lang yung bagyo. So dapat pagka bumabagyo, sinasaway nyo. Kasi may demonstration dito sa gospel at kaya yun isinulat ay para gayahin natin. Kung ano yung ginawa ni Jesus, wag lang kayong lalakad sa ibabaw ng tubig. Baka mamaya, teka, sabi ni Pastora, gayahin ang ginawa ni Jesus. Meron dong lumakad sa tubig si Jesus. Ikaw rin pumunta. Lumubog ka. Kasalanan ko pa ngayon. Dapat meron tayong common sense. Amen? Huwag kang lalakad. Sa ibabaw na lang ikaw ng batya, lumakad. Tiyak hindi ka lulubog. Amen? John 16:33. Ay, Philippians 4:6. Ang sabi rito ng Diyos, no? Kita nyo to, lahat din nyo ba napapansin, lahat ng huwag, yun ang ginagawa natin? Di ba mga pasaway tayong Kristiyano? Ang sabi ulit dito, huwag na naman, kayong mabalisa. Tungkol daw saan? Anumang klaseng bagay yan. Huwag kang mababalisa. Sa halip daw, anong gagawin natin? Humingi daw tayo kanino? Sa Diyos. Ang lahat daw ng ating kailangan. Paano daw hihingin? Sa pamamagitan daw ng ano? Pananalangin. Kaya nga ang gusto ng Diyos, lagi kang nasa kwarto, mananalangin ka at tumingi ka. Dahil ang paghingi sa Diyos, pamamagitan ng pananalangin. Hindi yung naglalaba ka, Lord, pengin sabon, naglalaba po ako, tubig lang. No? Hindi pananalangin yun. Ang gusto ng Diyos, sarilinan ng usap. Meron kong quality time na binibigay sa Kanya. Di ba? Andun ka, mupo ka, o sa hagdan mo, andun ka, usapin mo ang Diyos. Banal po ang Panginoon. Kailangan tayo po ay nasa ayos. No? At ang tinuturo sa atin, unang-una, ang sabi niya, kita nyo, binanggit, huwag kang mabalisa. Ibig sabihin, sa iyong pananalangin, huwag kang mananalangin na, Lord, sabi mo humingi ako. Pero nababalisa ka. Kaya nga yun ang unang sinabi, huwag kang mabalisa. Kahit ano pa yung problema mo, sabi niya, huwag. Kaya pag nababalisa ka, teka, sabi ng Diyos, huwag ako mabalisa. Lord, help me, Lord, na manatili ang kapayapaan mo. Binigay mo sa akin to, kaya hindi ko papayagan na si Satanas ay manakaw ang kapayapaang ito. In Jesus' name. No? Tapos, dududa yan. Lalaban yan eh. Nararamdaman niyo ba yun? Takot. Hindi kita pagbibigyan. Ang sabi ng Panginoon, huwag akong matakot at siya ang susundin ko. Amen. Dapat, you must speak the word. Amen? Every time we speak the word na huwag kang matakot, yung po ay espada na nalabas sa ating bibig na tumutusok sa mga demonyo na laging nananakot sa atin. Amen? Amen? Kaya sabi ng Panginoon, sabi ng Philippians 4:6, isulat nyo po yan, i-memorize nyo, dahil lagi yung problema yan. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin daw natin sa Diyos ang lahat ng ating kailangan sa pamamagitan ng panalangin. Tapos, lagyan mo na raw ng pasasalamat. Bakit? Tiyak kasi na matatanggap mo yun. 7. No? Tapos, alam nyo, kapag tayo ay hindi nabalisa, nanalangin tayo, sinabi natin sa Diyos kung anong kailangan natin, ito po ang mangyayari sa atin. At ang kapayapaan ng Diyos, yung minana natin, na hindi kayang maunawaan ng tao. May problema ka na, ngiti ka pa ng ngiti. Di ba? No? Yun daw hindi maunawaan ng tao. Ang siya daw mag-iingat daw sa ating puso at isip dahil sa ating pakikipag-isa kay Hesukristo. Wow! Siya raw ang mag-iingat dito. Paano niya iingatan to? Pag lumapit kang hindi ka balisa. Pero pag ikaw ay lumapit na, Lord. Abay, kahit mag-iiyak ka dyan, pero punong-puno ka ng kabalisahan, doon pa lang sa first word, sumuway ka na sa Kanya. Dapat, Panginoon, may pangangailangan po ko. Pero Panginoon, meron kang pinangako, Philippians 4:6-7. Sabi mo, wag akong mabalisa kahit sa anumang bagay, kahit anong laki ng problema ko. Sabi mo, Panginoon, wag akong mabalisa. Kaya Panginoon, eto ko, alam mong walang laman ng bulsa ko, alam mong wala akong pagkukunan.
Sabi mo, hingin ko lang sa'yo sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya narito ako ngayon, Panginoon. Wala po akong pambayad sa utang. Ganun po ang paglapit sa Diyos. May pagtitiwala. Panginoon, tulungan mo ako. Ano pong gagawin ko? Bigyan niyo po ako ng karunungan, Panginoon. At pag ganyan po ang ginawa ninyo, sabi ng Diyos, iingatan na raw niya ngayon ang isip mo. Hindi na ngayon yan maatake ng kaway. Iingatan na rin ng Diyos ang puso mo na hindi na ngayon yan aligaga. Bakit? Kasi hindi ka nabalisa. Ang susi po ron, yung wag kang mabalisa. Amen? Yan po kaya yung mga bitag ni Satanas na hindi halata ng maraming Kristiyano. Kaya maraming Kristiyano, talunan. Marami, laglag ang balikat. Pag may problema, wala na. O bakit di ka nagsisimba? Ang dami kong problema. Ay mas kailangan mo ng Diyos. Pag marami kang problema. Dahil ang Diyos, diyan, magaling. Diyan siya expert sa pag-solve ng problema na hindi natin kaya. Amen? So, ang paglapit sa Diyos, may pagtitiwala. Kailangan manalig ka na pag ikaw ay lumapit sa Diyos, parang ganito, no? Kunyari, Diyos to na di nakikita. Pag ikaw lumapit dyan, nandyan na siya. Bago ka pa doon pumasok sa kwarto mo, nandun na ang Diyos. Amen. Tapos sabihin mo na, aba, hindi kaya si Mayor ang nilapitan mo. Ang Diyos na may-ari ng langit at lupa. Amen. So dapat i-cultivate mo sa puso mo yung pananalig. Teka, papasok ako sa kwarto ko. Andun na kaya ang Lord, nakaantay na. Okay, my child? What do you want? Ganun po ang Diyos. Hindi yung Lord, nasan ka? Nasan ka, Lord? Ay sabi ng Diyos, paglapit natin, nandun na siya. Kailangan manalig ka. Hindi ko nakikita eh. Sabi nga ng Biblia, hindi nga siya nakikita. Kaya huwag ka maghanap ng bato. Pag lumindol, tatabunan ka pa niyan. Di ba? John 16:33. Alam nyo ang Diyos, napaka-straight niya, napaka-prangka niya. No, lahat sinulat niya. Sinabi na niya, no, sabi niya, sinasabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin, sabi ng Panginoon. Before the time, sinabi niya na to. Sabi rito, magdaranas daw ng mga kapighatian sa mundong ito ang mga Kristiyanong makikipag-isa sa Kanya. Sabi rito, pero tibayan daw natin ang ating mga loob sapagat napagtagumpayan na raw ni Jesus ang sanlibutan. Sino ngayon na magtatagumpay dito sa sanlibutan ito? Lahat ng tumanggap kay Jesus, tiyak magtatagumpay, makakaalis sa lahat ng problema na kinakaharap mo ngayon. Amen? Sinabi yan ng Panginoon at ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Kaya dapat hindi ka mag-aalala, huwag kang mabalisa. Wala naman ako nakikitang parang tulong eh. Hindi. Hold on to your faith. Hold on to your peace. Huwag mong pakakawalan yan. Pag medyo nag-alala na, hop, hop, hop. Hindi ka pwede mag-alala. No? Hindi ka pwede mag-alala. Kailangan mananalig pa rin ako sa Diyos. Tapos sabihin niyo po nang sabihin ang word of God sa bibig ninyo. Huwag niyong pababayaan na may lumabas na wala na talagang pag-asa. Bayaran na mamaya, wala pa ring pera. Diba? Hindi. Makikita nyo ang Diyos. Basta, pananalig po ay walang bayad. Kaya wag nyo na pong pakawalan yun. Amen? Yan lang po ang gustong makita ng Diyos sa atin. Romans 8:17. Alam niyo po ba na si Jesus ay bago siya nagkaroon ng glory, natanggap ang pinakamataas na kaluwalhatian sa langit, ay dumanas muna siya ng ng mga suffering. Sabi rito, at yamang mga anak, tayo mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Totoo ba ito? Amen. Amen. So tayo tagapagmana, kung ano meron si Kristo, meron din tayo. Next verse. Sapagkat kung tayo'y kasama niya, saan daw? Sabi niyo, pagtitiis. Okay, si Kristo ba nung nandito sa lupa nagtiis? Ano nangyari kay Jesus? Dinuraan, pinagbintangan, ipinako sa krus, di ba? Kung ano-ano ang bintang sa kanya, dumanas siya ng lahat ng kapigatian. At ang ginawa ni Jesus ay nagtiis. At dahil nagtiis siya,
Ang sabi, tayo daw ay makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. So lahat ng matiisin, mapupunta doon sa langit, doon sa kaluwalhatian. At lahat ng hindi makapagtitiis, at sa sobrang dami ng problema, nagpakamatay, si Satanas ang makikita mo. Ang sabi, kung gusto niyo bang matulad kay Kristo? Di ba si Kristo, pinapako sa krus, nagre-reklamo ba? Wala kaya. Ano sabi niya? Ano sabi niya sa mga umaaway sa kanya, sa mga nagpako, sa mga dumura, sa mga humampas sa kanya? Ama, pinanalangin niya pa. Ama, patawarin mo tong mga taong ito. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kawawa naman, di ba? Kaya yung mga umaaway sa atin, hindi rin nila alam ang kanilang ginagawa. Dahil ang sabi rito ng Diyos, ikaw na Kristiyano, pag ikaw nakipag-isa sa akin, sabi ni Jesus, ang unang-unang mangyayari sa iyo, uusigin ka, aawayin ka, pagbibintangan ka ng kung ano-ano. Kaya kailangan handa ka dito. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang papatol. Yan. Dahil sinabi na yan ng Panginoon na mangyayari sa iyo. Kaya huwag ka nang magulat. Amen? Kaya pag ikaw inuusig na, pinagbibintangan ka ng hindi mo namang ginawa at alam mo yung sa sarili mo, ngumiti ka na, totoo talaga. Ang sabi ni Jesus, uusigin talaga ako. Kaya pag hindi ka inuusig, doon ka malungkot. Dahil kakampi ka pa ng mundo, kaya ikaw hindi pa inaaway at pinagbibintangan. Amen? Kailangan alam natin ang nangyayari. No? Deuteronomy 30, verse 15. Sabi rito, binibigyan ko kayo, ang Diyos ang nagsasalita, ngayon ang pagpipilian. No? Sa aking verse, maganda, nasa atin daw ang kapasyahan. Tayo daw ang pipili. Buhay o kamatayan, kasaganaan o kahirapan. Sino raw ang pipili? Tayo, okay? Binibigyan daw tayo ng pagpipilian ng Diyos. Okay, ano ba yung pagpipilian natin? Lucas 6:27-28. Sabi rito, but I tell you who hear. Sinasabi ko ito sa lahat ng nakikinig sa akin, sabi ng Panginoong Yesus. Love your enemies. Do good to those who hate you. 28. Bless those who curse you and pray for those who mistreat you. Ito yung pagpipilian. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi niya, love your enemies. Tayo ang pipili. Ang sabi kanina, buhay o kamatayan, kahirapan o kasaganaan. Kapag ikaw ay nainis, nagalit sa kaaway mo, ang sabi ng Diyos love. Pagka nilove mo yung enemy mo, you choose life. Pinili mo ang buhay. Pero pagka inaway mo, ang umaaway sa'yo, ang pinili mo ay kamatayan. Hinga muna ng malalim. Mahirap to. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, I tell you to love your enemies. Ito yung sinabi ng Diyos. Sabi ng Diyos, pili ka. Mamahalin mo ba ang kaaway mo o papatayin mo? Paghihigantihan mo. Kapag ikaw ay naghigante sa kaaway mo, pinili mo ang mamatay. Pinili mo ang kahirapan at kamatayan. Pero pag minahal mo ang iyong kaibigan, pinili mo raw ang kasaganaan at buhay. Amen! Binibigyan tayo ng choice ng Panginoon. At ang sabi, 4 ang gagawin mo. Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, and pray for those who mistreat you. Ano daw ang gagawin sa mga lumalait? Ipapanalangin. Para masagasaan? Ipanalangin mo na pagpalain sila. Tapos, yung mga umaaway sa'yo masusungit, bigyan mo ng chocolate.
Ngitian mo. Hindi yung, pag ginanon ka, ganon ka rin din, ano? Hindi. Pag ginanon ka, uy, bakit ka galit sa akin? Kausapin nyo. Diba? Tapos, bigyan mo ng ulam. Huwag nyo lalagyan ng lason. Ha? Bigyan nyo ng ulam, no? Ang sabi, do good to those who hate you. Napakahirap nito. Pero alam nyo ba, lahat lang na may Jesus ang pwedeng gumawa nito? Dahil si Jesus, tayo lahat, kinasusuklaman natin siya noon. Makasalanan tayo eh. Pero anong ginawa ni Jesus? Gumawa siya ng mabuti sa atin. Kaya tayo ngayong may Espiritu ni Jesus, ganun din ang gagawin natin. Gagawan din natin ng mabuti ang gumagawa ng masama sa atin. Kalibitin mo nga yung katabi mo, kaya mo ba yon? Kayang-kaya, di ba? Sa tulong ng Diyos. Verse 29. Kapag sinampal ka daw sa isang pisngi, eto mahirap, iharap mo rin daw yung kabila. Kapag sinampal ka, isa pa. Dapat gano'n, dapat balance eh. Medyo mahirap ito. Pero sabi ng Lord, choose. Hindi yung pag sinapa ka, sapakin mo rin. Hindi yun ang inutos sa atin ng Diyos. Ang sabi, pag sinampal ka, ibigay mo pa rin yung isang pisngi na hindi pa nasampal. Isa pa. Diba? Okay? At ang sabi, kapag inagaw daw ang iyong balabal, wag mo ipagkait ang iyong damit. Pag kinuha yung damit mo, ninakaw, bigyan mo pa ng isa. Dagdagan mo, sabihin mong ganon. So, laging salungat. Doon sa ugali natin ang tinuturo ng Panginoon. No? At ang sabi rito, bigyan mo daw ang bawat humihingi sa iyo, at kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo daw yung babawiin pa. Naku, sabi ko mahirap to Pag ninakaw, nakita yung ninakaw sa iyo, hindi mo na babawiin. Ano ginagawa natin? Dinidemanda kaya natin. Kaya sabi ng Diyos, choose. Bibigyan ko kayo ng pagpipilian. Gagawin niyo ba itong utos ko? Na ang reward ay buhay at kasaganaan? O gagantihan mo ng masama? Nang mangyayari sa iyo ay kahirapan at kamatayan. Hinga uli ng malalim. Yan. No? 31, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Okay? 32, kung ang nagmamahalan daw kasi sa atin, ang inyong mamahalin, ano daw gantimpala ang ating ihintayin? Ang mga makasalanan man ay marunong ding magmahal sa mga nagmamahal sa kanila. Kung ang mga nagmamabuti lamang sa inyo ang inyong gagawa ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit daw ang masasamang tao ay gumagawa din daw ng ganun. At kung ang makakabayad lamang ang inyong pauutangin, ano daw gantimpala ang inyong hihintayin? Patay ang nagpapautang. Kahit daw ang masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila masama, sa pag-asang sila'y mababayaran. Napakahirap ituro po nito. No? Pero, tingnan nyo, ang utos ng Diyos salungat sa lahat ng mga ginagawa natin everyday. Diba? Diba ang mahal natin, yung nagmamahal sa atin, at yung naiinis sa atin, hindi, inis din tayo. Kung ayaw mo, wag mo. Diba? Ganun ang ugali natin. Pero ngayon, sabi ng Lord, choose life. Mahalin mo yung mga taong hindi kaibig-ibig. Gawan mo daw ng mabuti ang mga taong masama. Ang hirap nito kasi ang kalaban mo rito, sarili mo. Amen. Hallelujah. 35. Sa halip,
Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, ito naman ang Diyos, ito naman yung pangkambyo ng Diyos sa atin. Sa gayon, ang sabi rito, malaking gantimpala ang tatamuhin daw natin at tayo daw ay magiging mga anak ng kataas-taasan Diyos. Sapagkat siya daw ay mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong magbayad ng utang at tumanaw ng utang na loob. Wow! Pwede ba na palakpakan ng Diyos? Nanay ko, sabi na nanay ko, naku po. Mahirap talaga ito, no? Dapat yung mga nagpapa 5-6 pala, inimbita ko, no? At siguro baka pa na yan lunok. Di ba? Ang hirap nito eh, di ba? Nasabi, ulitin natin yung 35. No? Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala daw ang tatamuhin daw natin. Isipin nyo, hindi lang gantimpala ang sinabi. Pag ginawa daw naman natin to, sabi ng Lord, malaki ang gantimpala mo. Ibig sabihin, doon sa inutang sa'yo na hindi binayaran, mas malaki doon ang reward ng Diyos. Kaya wag kang, paano na yung utang sa akin? Ang isipin mo, wow, sabi, tayuan mo yung pangako ng Diyos. Sabi ng Panginoon, pag ginawa ko daw ito, malaki ang gantimpala ko sa langit. At tunay na ako'y tatawagin ng Diyos na kanyang anak. Amen? Praise the Lord! Maging mahabagin daw tayo tulad ng ating Ama. Dahil kapag pag-ibig po ang ating pinairal, ang sabi, and above all things, have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sin. Kasi kapag pag-ibig po ang ating pinairal sa lahat ng kasamaan, ang sabi, napawi ang maraming kasalanan. Sa totoo lang, kukonsensyahin naman ng Diyos yan eh. Yung hindi magbabayad. Ipanalangin mo lang, Panginoon, kailangan ko po yung pera na yon. Dalangin ko po na mabayaran ako. Alam mo, sa ibang bagay, pagpapalain ka ng Diyos. Amen? No? Ito po yung sinabi ng Panginoon. 1 Corinthians 13:1-3. Last verse na po ito. Isa lang naman ang gusto ng Diyos eh. Yung mabuhay tayo sa pag-ibig. Ang sabi ng Panginoon, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw o pompyang na kumakalampag. Di ba yung mga nasa call center, ang gaganda ng boses? Marami silang alam na lengguwahe, alam ang French, alam ang Spanish, alam ang English, ang gagaling. Pero sabi, kahit daw ganyan kang kagaling, pero kung wala kang pag-ibig, ang sabi, para ka lang pompyang, pang, 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 puro ingay lang ang ginagawa mo. Wala kang silbi, nag-iingay ka lang. Wala kang kabuluhan. So ano ang gustong makita ng Diyos para magkaroon ng kabuluhan ng buhay mo? Mamuhay tayo sa pag-ibig. Sino man ang gumawa sa atin ng masama, gantihan pa rin natin ang mabuti. Mahalin pa rin natin sila. Ipanalangin natin sila. Alam nyo, ito, bago ko ituro sa inyo to, lahat na naalala kong galit sa akin, ipinapanalangin ko sila na pagpalain sila. Sinasagawa ko kung ano man yung sinasabi rito ng Biblia. Pray for those who hate you. Bless those who curse you. Love your enemies. Diba? Ipaalala sa'yo, lahat ng mga kagalit mo. Tapos ipag-pray mo, Lord, pagpalain mo po. Lagi ko pong pinagpipray si Ate Baby. Kasi yun, grabe ang ginawa sa akin. Napaglait, pagsigaw, pagbibintang. Pero nung nalaman ko ito, ginagawa ko kasi sa kanya, hindi ko siya pinapansin. Pero mali pala. You must pray for them. I ask right now the protection para sa kanya dahil meron siyang problema na dinadaanan ngayon. Father God, I pray, Lord, protection para sa kanyang pamilya. Yun po yung ginagawa ko ngayon.
At doon makikita ng Diyos yung puso mo. May pag-ibig sa kaaway. Diba? Hindi yung buti nga sa kanya. Huwag po. Dahil ang sabi po ng Kawikaan, nabasa ko po yon, kapag daw po ganun ang sinabi natin, halimbawa kaaway natin, sinabi natin buti nga sa'yo. Alam nyo ba ang sabi ng Biblia? Ititigil daw ng Diyos yung parusa sa taong yon at sa'yo ibibigay. Oh. Huwag na kayong magsasalita ng buti nga. Dahil masamang tao yan Huwag na huwag po natin yung sasabihin. Natututo ba tayo? Amen. Verse 2. At kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos. Parang ganito, nangangaral ako, no? At umuunawa daw ako ng lahat ng hiwaga. Kung meron man akong lahat ng kaalaman, at meron daw akong pananalig na napakalaki, at napapalipat ko ang mga bundok, ngunit kung wala daw akong pag-ibig, ang sabi ng Diyos, wala pa rin akong kwenta. So, ang gusto pala ng Diyos sa isang tao, ay mayroong pag-ibig. Na kahit anong dami ng yaman mo, dami ng alam mo, ang galing mong magsalita, lahat meron ka na, ikaw pa yung mayor, ikaw pa yung lahat, pero kung wala kang pag-ibig, ang sabi ng Diyos, wala kang kabuluhan. Nakikita nyo ba ito? At kung magbigay man ako ng lahat ng aking ari-arian at ialay ko pa yung aking katawan upang sunugin, ngunit kung ibinibigay mo naman ito ng walang pag-ibig, ang sabi rito, wala ka pa rin daw mapapala. Wala ka pa rin kwenta. Ibig sabihin, hindi pala yan babalik sa'yo na kapag ikaw ay nagbigay ng, ayan, patay gutom. Mga ganun salita, di ba? Wala ka raw mapapala. Dapat ibinibigay mo yan ng ng may pag-ibig. Amen! Palakpakan nga po natin ang Diyos. Hallelujah! Bakit kaya yun ang gusto ng Diyos? Sabihin nyo, God is love. Amen. So kung tayo ay may Diyos, dapat meron din tayong pag-ibig. Amen po ba? No? So tayo po ay tumayo. Ipapanalangin natin ang ating mga kaaway. Yung lahat ng gumawa sa inyo ng masama. Yung mga taong hindi mo mapatawad. No? Yung galit na galit ka. Ngayon, i-release mo yung blessing sa kanya. Ipag-pray mo siya na kumaba ang buhay. Amen. Ipanalangin mo na yumaman siya. Yung mga may utang sa inyo, na hindi nagbayad para makabayad sa inyo. Amen. So tayo po'y manalangin, no? Ilapit natin sa Diyos. Yung natutunan natin, we must apply it now. Effective today. Hanggang sa dulo ng buhay natin. Dito daw malalaman ng Diyos kung ikaw ay tunay niyang anak. Let us choose life and blessing. Let's bless our enemies. Let's love them. Let's pray for them. Come on, open your mouth. Kung asawa mo, ang kaaway mo, you pray for your husband. Kapatid mo, anak mo, panalangin mo. Panginoon, nag-away po kami magkapatid. Panginoon, patawarin mo ako at siya. Tulungan niyo po kami na muling magkasundo. Dinadalangin ko po, ang pagpapala ay dumaloy sa kanyang buhay. Binabawi ko na po ang aking salita na maghirap siya. Panginoon, mali po pala ang aking mga ginagawa. Patawarin mo ako, Panginoon. Tulungan niyo po ako na maalis lahat ang galit po, takot at pag-aalala sa aking puso at lahat ng kabalisahan. Dalangin ko po, Panginoon, ang kapayapaan ay manatili sa aking buhay. Hallelujah, Jesus. Oh, yes. Hallelujah. For you alone deserve all praise. Come on, continue to pray. Worship and adore you. Holy Spirit, Father, we long to see your face. For you alone deserves all
ngayon,